Kiss. Ikis mo ko. Anya bago siya bumangon at itinuro ang pisngi niya. Kahit dito lang. Ha? Napalakas ang boses ko dahil sa sinabi niya. Halos malukot ang mukha ko. Anong pinagsasasabi mo dyan? It is what it is. Kiss me and I'll feel better. Tugon niya. Bahala ko dyan. Mabilis kong tanggi at akmang aalis na sana nang bigla niyang hawakan ang kamay ko. Ano? Inis kong baling sa kanya. Pero imbis na sumagot ay hinila niya akong palapit sa kanya. Napalakas ang paghila niya kaya ang ending ay nawalan ako ng balanse at napakapit sa balikat at napakandong sa hita niya. Hindi ko mapigilang mailang nang mapansin ko kung gaano kalapit ang mukha namin sa isa't isa. Konting galaw lang ay maglalapat na mga labi namin. Iniiwas ko ang mata ko sa nakalulunod niyang titig. Ibinaba ko ang tingin ko pero sinalubong naman ako ng nakakaakit niyang mga labi. At ewan ko ba kung anong sumanib sa akin at bigla kong binasa ang labi ko sabay lunok ng laway. Dahil sa ginawa ko ay naramdaman ko ang pagtindi ng titig niya sa akin. Dahan-dahan niya ring inilapit ang mukha niya sa mukha ko dahilan para kumabog ng husto ang dibdib ko. Napahigpit ang kapit ko sa balikat niya na sobrang lapit na talaga ng mukha namin sa isa't isa. At nang maglalapat na sana ang labi namin ay umalingaw-ngaw ang napakalakas na tunog na sanhi ng pagkahulog ng takip ng kaldero kasunod ng boses ni Mama. Diyos ko po! Agad ako napalingon sa may pintuan at nakita ko siyang tutop na ang bibig at nanlalaki ang mga mata. Hindi! Wali ka nang iniisip, Ma! Depensa ko at akman tatayo na sana pero umiling lang siya sa akin sabay tapat ng palad sa ere bago niya dahan-dahang isinara ang pinto habang nakasilip ang isang mata sa amin. Hanggang sa tuluyan na niya itong maisara. Nasabunutan ko na lang ang sarili ko dahil mukhang pagsisasihan ko talagang dinala ko si Ivan dito sa amin. Nakahilatala ako sa kama ni Kendra at nakatitig sa bubong ng bahay nila. Kahit na tagaktak na ang pawis ko dahil sa init ng panahon ay wala akong balak na lumabas. There is no way I'm getting out there. Wala na akong mukhang maiharap sa mga magulang niya. Ipinahiya ko lang ang sarili ko. I just made them root for Logan even more. Isang malalim na buntong hininga lumabas sa bibig ko bago ako gumulong sa kama. I couldn't stop regretting the things I did earlier. I wanted to impress them to show them that I am better than Logan, but it turned out completely opposite of what I wanted. Kanina when her father asked me to help him with the native chickens, I knew that there was a possibility of me seeing blood, pero hindi pa rin ako umatras dahil gusto kong patunayan ang sarili ko. At first, I was able to stand the sight of blood streaming out of the chicken's neck. But when the blood spurted all over my clothes, that's when I lost it. Mabilis na nanikip ang dibdib ko kasunod ng pag-ikot ng paningin ko. And the next thing I knew, I was already on Kendra's bed. What's more embarrassing was that Kendra's father and brother had to carry me in her room dahil hindi ako magising-gising kahit na ilang beses nilang tinapik ang pisngi ko. Her mother was my last hope to redeem myself pero palpak din. And she even caught us almost kissing. Nasabunutan ko nila ang sarili ko bago ako gumulong-gulong sa kama. I'm utterly frustrated by how things turned out. Pero tama si Kendra, walang mangyayari kung patuloy ko yung iisipin. I have to get up and prove myself again. I have to redeem myself. Lalabas na sana ako sa kwarto ni Kendra nang marinig ko ang pag-uusap nila ng mama niya. I was able to catch their voices because the walls of her room were only made up of wood. Sino bang pipiliin mo sa kanila? Tanong ng mama niya. Idinikot ko ang tenga ko sa dingding para marinig ang isasagot ni Kendra. Hindi ko alam kung bakit biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko habang hinihintay ang sagot niya. I almost couldn't hear their voices because of how loud my heartbeat was. Wala pa sa akin yun, Nay. Nasa inyo pa po ang focus ko. It may be sad to hear her answer but it somehow made me feel relieved because she hasn't made a choice yet. Hanggat hindi pa siya nakakapili ay malaki pa ang chance ko. I can't let anyone have her. I need her so I could cope with Kay's absence. So I could start moving on from her. She's the key I have been waiting for. The key for my freedom. Matapos ang ilang sandali ay nagdesisyon na akong lumabas ng kwarto para maghanap ng pwede ko maitulong sa paghahanda. I don't really have anything to offer to help them, but still gusto ko subukan. I want to show, not just them but also Kendra, that I am willing to try things that I am not used to, just to prove myself and my determination. Ivan. Napatingin ako sa may kusina nang marinig ko ang pagtawag ni Kendra sa pangalan ko. I gave her my sweetest smile bago ako bumaling kay tita.
I smiled at her too, but she ignored me. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa niya na para bang hindi niya ako napansin. Napabugo na lang ako ng hangin bago lumapit sa kanila. Ano po bang may tutulong ko? Magalang kong tanong pero isang iling lang ay ginanti sa akin ni tita. Maupo ka na lang dun, iho. Bisita ka namin kaya hayaan mo na lang kami rito. Sagot niya sa akin. I was just about to talk when Pinky suddenly stormed inside. Hingal na hingal siya habang nakaturo sa labas. Ma, ate, may dumating na bisita. Sino? Tanong ni Kendra. Si Kuya Logan. Sabi niya. I saw how Tita's face lit up as soon as she heard Logan's name. She didn't even hesitate to stop whatever she was doing, wiping her hands on her apron. Then, she went on telling Pinky to inform Tito as well, at ilang sandali nga lang ay nagmamadali ng lumabas ang mga magulang ni Kendra. Nang kaming dalawa na lang ang maiwan ay napatanong na lang ako sa kanya. Do they really love Logan that much? Ganun ba nila kagusto ang lalaki iyon para sa'yo? Tanong ko sa kanya, pero imbis na sumagot ay lumapit lang siya sa akin at tinawakan ako sa braso. Salubungin na lang natin ang kaibigan mo. Mukhang inimbita kasi siya ni Papa, kaya siya nandito. I clicked my tongue, letting out a scoff. Ano ba nakita nila kay Logan na wala sa akin? That question was soon answered when I saw what's happening outside. Kendra's family seems to be closer with Logan. I saw how delighted her father's face was while talking to him. Even Tita looked so happy with the paper bag she's holding, which I think is Logan's gift to her. Seems like your family really likes him, huh? Pabulong kong sabi kay Kendra. Mukhang kung idadaan talaga sa botohan ay hindi ako mananalo. Dagdag ko. Kahit na sino pa man ang piliin nila para sa akin ay wala akong pakialam doon. I will only follow what my heart wants. Mabilis niyang sagot sa akin bago muling inabot ang kamay ko. Let's go and say hi to him. Tumango lang ako sa kanya, tinayaan siyang tangayin ako palapit kay Logan. At habang palapit ako ng palapit sa kinaroroonan niya ay mas lalong luminaw sa akin ang agwat sa pagitan namin dalawa. He already have the approval of Kendra's family. Alam kong talo na ako sa aspetong iyon. But that won't really matter. What matters most is Kendra's choice. And I will make sure by the end of the day I will be the choice. Because Kendra is only mine. Gagawin ko ang lahat. Makuha ko lang ang loob niya. And I pretty have the advantage. Kahit papaano ay alam ko na kung paano hulihin ang kiliti niya. Another advantage I have is I get the chance to be closer to her 24/7. I can spend time with her to know her more. To know more ways of how to get her. I will make sure that I will be whom she will be choose. No one will have her rather than me. Kendra is mine. Mine alone. As soon as Logan arrived, all attention was focused on him. Lahat ng miyembro ng pamilya Sandoval ay tutok na tutok sa kanya. And here I am, sitting in the corner while watching them flocked around him. It is evident who they like the most between me and him. Ayoko mang aminin but I couldn't stop feeling jealous of him. I couldn't stop wishing to be in his shoes. Hindi naman sa ayaw nila sa akin. It's just they like Logan more than me. Napaayos ako ng upo nang makita kong papalapit sa akin si Kendra. Pawis na pawis siya dahil kanina pa siya nagluluto. Okay ka lang? Tanong niya sa akin. Imbis na sumagot, agad ay tumayo ako at kinuha ang panyo sa bulsa ng shorts ko. Sabay punas ng pawis niya. You should ask that to yourself. Pawis na pawis ko. Sagot ko sa kanya. Turn around. Ivan. Angal niya at aalisin pa sana ang kamay ko pero hindi ko na siya pinayagan. You should put something on your back. Sambit ko sa kanya sabay pasok ng panyo sa likod niya. Before you ask me if I'm alright, you should look at yourself first. Okay lang naman ako. Sagot niya sa akin. Gusto ko lang malaman kung ayos ka lang ba. Dagdag niya bago tumingin sa akin. Kanina ko pa kasi pansin na tahimik ka. Dahil yun lang naman ang maitutulong ko. Sagot ko sa kanya at hilaw na ngumiti. I don't know anything about household chores. Makakaabala lang ako kapag pinilit ko pang tumulong. Paliwanag ko sa kanya. Sige na, you go back there and continue your cooking. Sige, basta kung may kailangan kayo sabihan mo lang ako ha. Sagot niya sa akin bago siya bumalik sa ginagawa niya. Pinili ko na lang na lumabas ng bahay para magpahangin. I sat on a wooden bench under the tree and saw some people looking at me. Hindi lang iilan, but there are tons of people looking at me all over the place. Some were even whispering to each other while looking at me. Hindi ko sanay na tinititigan kaya nakaramdam ako ng pagkaasiwa, kaya minabuti ko na lang na pumasok na lang din sa loob. Saan ka ba galing?
Bungad na tanong sa akin ni Logan. I've been looking for you. Sa labas. Just breathing some fresh air. Sagot ko. Tita Cynthia asked me na bumili ng soft drinks sa tindahan. Sabi niya mga 4 na case daw. Tugon niya bago ipinakita sa akin ng pera na ibinigay ng mama ni Kendra. Why did you accept it? We could have just paid for the drinks. Sabi ko sa kanya habang bahagyang nakakunot ang noo. Ayaw niyang tayo ang gumastos. Hindi na rin ako napumilit pa at baka mainis pa siya sa akin. Ngumiti siya sa akin bago ko tinapik sa balikat. Clifford will go with us. Clifford? Kendra's youngest brother. Sagot niya bago umalis para tawagan si Clifford. I couldn't stop looking at Logan. It seems like he has become more comfortable with Kendra's family. Nakakainggit. Hindi ko tuloy napigilang maikuyom ang kamay ko. Bakit ba kasi hindi ko makuha ang loob nila gaya ng ginawa niya? I did my best to show them that their daughter deserves me. Maya-maya pa ay dumating na si Logan habang nakaakbay sa isang bata. I think he's around 12. He's probably that Clifford he was talking about. Tara! Alok sa akin ni Logan. Cliff, you go and guide us. Okay, kuya. Roger that. Tugon ng bata sabay saludo bago nauna sa amin. Napangisi na lang si Logan bago niya tinapik ang balikat ko. Let's go. Pagkalabas namin ng bahay ay agad kong napansin ang tingin ng mga tao sa paligid. Why are they looking at us? Bulong ko kay Logan pero nagkabit balikat lang siya. Nagpatuloy na lang kami sa paglalakad. We're getting the same kind of stares all throughout our walk. Nasanay na lang ako at hindi na iyon pinansin pa. Pagkarating namin sa tindahan ay si Clifford na ang nakipag-negotiate sa tindera. Mga kuya, kumuha na lang daw po kayo ng 4 na case ng litro. Sabi niya sa amin sabay turo sa isang direksyon. Okay bunso. Sagot ni Logan at mabilis na hinubad ang suot na damit saka ibinigay kay Clifford. Baka bitbit at baka madumihan. Nakangiti niyang sabi bago binitbit ang 2 case ng soft drink. He's showing off his body. Hindi rin ako nagpahuli at hinubad ko rin ang damit ko. My body is way better than his. Pakihawak na lang din, Cliff. Sabi ko't kinarga ang 2 case ng soft drinks. Ang isa ay pinatong ko sa balikat ko habang ang isa naman ay binitbit ko na lang. Walang-wala ang bigat ng mga ito kumpara sa mga dumbbell na binubuhat ko sa tuwing nag-exercise ako. Grabe mga kuya, ang gaganda naman ng katawan niyo. Komento ni Clifford. Nag-workout po ba kayo? I do workout. Mabilis kong sagot sa kanya at ngumiti. Ako naman ay naging ganito ang katawan ko dahil sa trabaho ko. Pabidang sabi ni Logan. Either way, kapag gusto mo maging ganito ang katawan mo, you need to keep your body moving. Dagdag niya. Maya-maya pa ay may grupo ng 5 babae na sumalubong sa amin. They're grinning from ear to ear while looking at me and Logan. They didn't even hesitate to show how they look at us from head to toe. Cliff, sino sila? Tanong na isa sa kanila. Mga pogi ah. Manliligaw ni ate kaya wag na kayong umasa. Ate Marisa. Sagot ng bata. Pumunta na lang kayo sa bahay mamaya at doon magapunan. Kasali ba sila sa handa? Hirit naman ng isa at naghagik-hikan sila. Itanong mo yun sa ate ko, Ate Bobo. Tumingin sa amin si Clifford. Tara na mga kuya, huwag niyo na silang pansinin. Ganyan talaga yan sila. Anya. Tumango lang ako at nagsimula na maglakad. Binilisan ko na ang bawat hakbang ko dahil dama ko na ang pangangalay na magkabilang kamay ko. Baka may bagsak ko pa ang mga bitbit ko. Bakit ko pa kasi kinarga sa balikat ko eh? Dahil sa pagmamadali ay agad kong narating ang bahay nila Kendra. May ilang mga tao na ang naroon at kasalukuyang kausap si Kendra. Kens, ito na ba ang manliligaw mo? Tanong isang matandang babae habang nakatingin sa akin. Ang gwapo, ang kinis, ang may imported. Dagdag nito sa kangumisi pa. Anong pangalan mo, iho? Malambing niyang tanong bago matamis na ngumiti sa akin. Ivan po. Sagot ko bago tinignan si Kendra. Where do I put this? Doon na lang sa drum. Sabi niya sabay turo sa isang blue na drum. Ilagay mo isa-isa ha. May yellow na doon. Tumango lang ako sa kanya at sinunod ang sinabi niya at habang inilalagay ko ang mga boto sa drum ay lumapit sa akin si Kendra. Bakit ka nagubad? Tanong niya habang pinapasadahan ako ng tingin. I didn't want to dirty my clothes. Sagot ko sa kanya. Hindi ba pwede magubad dito? Natatakot ka na madumihan ang damit mo pero hindi ka takot na madumihan ang katawan mo? Anya saka napailing. Tingnan mo nga oh, titig na titig sa'yo mga kapitbahay. Kulang na lang humarang ka nila. Well, I wouldn't let them. Ikaw lang pwede magubad sa akin. Hirit ko sabay ngisi sa kanya. Kita ko kung paano malaki ang mga mata niya sabay hampas sa balikat ko. Tumahimik ka nga, baka marinig ka nila mama at papa. Pinandilatan niya ako ng mata at tinuro gamit ang daliri niya.
Pigilan mo yung bibig mo ha. Naku talaga. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Depends ako. You're the only one who's allowed to... Hindi ko natapos ang sinasabi ko nang bigla niyang takpan ng bibig ko gamit ang palad niya. Ivan! Inis niyang sabit ngumuso sa akin. Please lang, kahit ngayon lang. Magsasalita pa sana ako nang biglang dumating sina Clifford at Logan. Ano ginagawa niyo? Tanong sa amin ng kaibigan ko. Flirting. Nakangising sagot ko sa kanya. He may be my friend, but I will never let him have his way to Kendra. Nakikita mo naman, di ba? Really? Bakit parang hindi yata comfortable sa'yo ang ka-flirt mo? Bawi niya sa akin sabay ngisi. Even her family is not comfortable with you. Hindi ko napigilang maikuyom ang kamay ko sa sinabi niya. Yun lang ang sinabi niya but it really hit a nerve. So damn hard. Tumigil na nga kayong dalawa. Saway sa amin ni Kendra. Mas mabuti pang maghugas na kayo ng katawan. Maya-maya lang idarating na mga bisita. I'll go first. Sambit ko at akman lalakad na sana pero pinigilan akong muli ni Kendra. Hindi available ang banyo namin ngayon dahil maliligo rin ako at si Pinky. Since mga lalaki naman kayo, doon na kayo sa ilog maligo. Anya sabay tingin sa kapatid. Clifford, samahan mo mga kuya mo. Okay ate, akong bahala sa mga ito. Pagkasagot ni Clifford ay bumalik na si Kendra sa loob para tumulong sa paghahanda ng pagkain. Pinadaan na rin kami ni Clifford sa gilid ng bahay nila kung saan nandoon ang daan papunta sa ilog. Hintayin niyo ako rito mga kuya, kukuha ako ng sabon at shampoo. Paalam niya bago mabilis na pumasok sa loob ng bahay. At nang kami na lang ang maiwan ay hinarap ko si Logan. What the hell are you doing here? Tanong ko sa kanya. I should ask you the same. Sagot niya at sinalubong ang tingin ko. Anong ginagawa mo rito? Because she's my wife. Natuwa siya sa sagot ko at napailing. Only when your grandfather is around, but outside your made-up world, she's not your wife. She's just Kendra, free to be pursued. Anya bago ngumisi sa akin, and I will make sure that she will be mine. Dream on, hindi ka gusto ni Kendra. Matigas ko sabi at mapang-asar na ngumisi sa kanya. Even if that's the case, I can always make her like me. I'm already close with her family, and that gave me the advantage in winning her heart. Nakangisi niya ring sagot. Kendra loves her family so much kaya mataas ang chance na magugustuhan niya rin ako since her family likes me. Something you can't do dahil hindi ka nila gusto para sa kanya. Well, her family also loves her. If I make Kendra fall in love with me, then her family will surely learn to like me. Bawi ko sa kanya. I gave him a proud and victorious smile. I clearly have the advantage here. Tumitig siya sa mata ko bago ngumisi. Then, let's see who will really win her heart, Ivan. Although alam kong ako na iyon. Masyadong matas ang pangarap mo, Logan. Don't worry. I'll drag your feet back to the ground by showing you that it will be me who will end up with her. Sambit ko sa kanya. Okay, then may the best man win. Anya bago inilahad ang kamay. Tananggap ko ito. May the best man win. Hindi ko mapigilang mapailing habang pinagmamasdan sina Ivan at Logan na sinusundan si Clifford papuntang ilog. Hindi ko lubos akalain na darating si Logan. Inimbita pala siya nila mama nang hindi man lang ako sinasabihan. At ngayon doble na tuloy ang sakit ng ulo ko. Ang hirap nang kontrolin ni Ivan tapos dumagdag pa si Logan. Hindi ko na tuloy alam kung mai-enjoy ko pa ang bakasyon ko rito sa bahay. Kendra, tawag ka ng Tia Gloria mo. Sambit sa akin ni Mama habang hinahango ang niluto niyang ulam. Mukhang magtatanong tungkol sa mga manliligaw mo. Si Papa mo kasi, ipinagyabang na si Logan at Ivan sa mga kapitbahay. Pagsusumbong niya kaya napabuga na lang ako ng hangin. Minsan may kayabangan din itong si Papa ko eh. Dumagdag pa sa ikasasakit ng ulo ko. Pinuntahan ko si Tia Gloria kasama ang tatlong kaibigan niyang kaidaran niya lang din. Ang 50 ng purok namin. Nadatnan ko sila sa labas na nag-uusap gamit ang halos pabulong na boses with matching eye movements pa. Halatang pinagchichismisan na naman ako. Tia, tawag mo raw ako? Bungad ko sa kanya bago naghila ng monoblock at umupo sa harapan nila. Kent, totoo bang maliligaw mo yung dalawang iyon? Tanong niya sa akin at agad na napunta sa akin ang atensyon nilang lahat. Ang gugwapo ah. Saan niya tumangutango naman ang iba? Ngumiti lang ako sa kanya dahil hindi talaga ako komportable ang pag-usapan mga ganoong bagay. Liban sa privacy ko iyon, hindi rin kasi totoo na manliligaw ko ang dalawang iyon. Ayoko naman dagdagan pa ang kasinungalingan ko. Ang isang moreno, lalaki-lalaki ang dating. Pagsali ni Chanetti. Ang isa naman tisoy at sobrang gwapo, parang prinsipe.
Dagdag pa niya at may patakip-takip pa sa bibig habang ngumingisi. Parehas gwapo, walang tapon. Abay, sinabi mo pa, Neti. Segundo naman ni Chamina. Pero kung ako'y papipiliin, abay doon ako sa Moreno, Pinoy na Pinoy. Kung ako naman napipili, doon ako sa Tisoy. Malakas tila ang dating. Nais ko magpasakop sa ganung tipo ng lalaki. Singit naman ni Chasita na siyang labis na nagpailing sa akin. Mas sumakit yata ang ulo ko nang marinig ko ang mga sinabi nila. Ikaw, Kens, sino ba sa dalawa na pupusuan mo? Panguusisa ni Tia Gloria sa akin. Bagya pa siyang lumapit. Sigurado ako sa ngayon ay may napupusuan ka na. Napabugan na lang ako ng hangin sabay iling sa kanya. Tia, akala ko pa naman kung ano sasabihin niyo. May pagkadismayang sambit ko. Pasensya na po at busy pa ako. At kahit hindi man ako busy, hindi ko rin po sasagutin ang tanong niyo. Dahil wala pa sa akin ang mamili sa kanila. Dahil unang-una sa lahat, hindi ako pumayag na ligawan nila ako. Paglilinaw ko. Ganda ng ate ko, di ba? Biglang pagsingit ni Pinky na nasa unahan lang pala at inaayos ang dekorasyon. Pero seryoso, huwag niyo itanong ang mga ganyang bagay. Masyado na yung makaluma, mga auntie. Nagtatanong lang naman, Pinky. Depensa ni Tia Gloria. At dahil wala naman pala silang importanteng sasabihin ay nagpaalam na ako para bumalik sa loob at nang maayos ko na ang mga nalutong pagkain at mailagay sa lalagyan at ma-arrange sa labas dahil malapit nang kumagat ang dilim. At habang ginagawa ko yun ay dumating na sina Clifford at ang dalawang mokong. Bahagya pa akong natigilan nang makita kong towel lang ang suot nila. Lantad na lantad ang katawan nila at nakakahiyamang aminin pero napatitig ako. Kapwa magaganda ang katawan nila. Kutis lang talaga ang diferensya. Pero dahil din sa pagiging moreno ni Logan ay tila mas lumalim ang mga linya sa kanyang tiyan. Dahilan para magmukhang mas namumutok ang abs niya. Ate, saan sila pwede magbihis? Napakurap-kurap ako nang marinig ko ang boss ni Clifford. Biglang nag-init ang pisngi ko dahil nahiya ako sa ginawa ko. Sana lang ay hindi nila napansin ang pagtitig ko sa kanila. Sa kwarto na lang, bunso. Sagot ko at ibinaling na lang ang atensyon sa mga ulam na inilalagay ko sa lalagyan. Bilisan niyo magbihis ha. Pahabol ko bago sila pinagmasdan mula sa gilid ng mga mata ko. Roger that, boss. Pabirong sabi ni Logan at lalapit pa sana sa akin pero hinila na siya ni Ivan papasok sa kwarto ko. Doon lang kasi ang lugar na pwede silang magbihis dahil masyadong masikip ang CR namin para sa 2 tao. At nasa kwarto ko din ang mga gamit nila kaya mas lalong convenient. Nang matapos ako sa ginagawa ko ay kumatok na ako sa kwarto para tingnan kung tapos na ba silang magbihis. Kukuha kasi ako ng damit dahil maliligo na rin ako at nang ako naman ang magluto para makaligo na rin si Mama. Tapos na kayo? Tanong ko habang kumakatok. Yes, you can come in. Dinig kong sagot ni Ivan kaya pinihit ko na ang doorknob. Pagkabukas ko'y bumungad sa akin ang dalawa na inaayos nila ang mga suot nila. Napatitig ako sa kanila, hindi dahil sa natulala ako sa kagwapuhan nila kundi dahil sa kung gaano ka-awkward ang mga suot nila. Dadalo ba kayo ng JS prom? Naibulalas ko na lang habang nakatingin sa kanilang dalawa. Nakasuot si Logan ng army green long sleeves na tunupi hanggang sa may bandang siko at ipinares niya sa itim na trouser at puting rubber shoes. Habang sa Ivan naman ay nakasuot ng puting suit na pinaililiman ng gray shirt at ipinares sa white trouser with brown leather belt at brown loafers. Barin niyo yan. Mabilis kong sabi habang umiiling. Pagtatawanan kayo ng mga bisita mamaya kapag yan ay sinuot niyo. Wear something more casual than that, like your regular clothes. Sabi ko bago kinagat ang labi ko dahil hindi ko mapigilang mapangiti. Gusto ko pang tumawa pero pinipigilan ko lang. Para kasi talaga silang dadalo ng JS prom. But there's a birthday party later, right? Tanong ni Ivan. I'm wearing clothes that match the occasion. Mabilis akong umiling. This is not the usual birthday party you grew up attending to, Ivan. It's way too different. Kaya kung ayaw niyo mag-stand out mamaya at pagtawanan sa suot niyo, go and get change. A shirt, paired with pants or shirt, will do. Believe me. Sabi ko sa kanilang dalawa bago ako dumiretso sa Durabox ko para kumuha ng damit ko. Make sure na bihis na kayo pagkatapos ko maligo ha. Pahabol ko bago lumabas ng kwarto at dumiretso sa banyo. Nasa loob ako ng bahay at abala sa pagre-refill ng mga ulam. Nagsimula na kasi ang celebration sa birthday ni Mama. Kaya raming tao ang dumalo. Kahit nga hindi imbitado ay dumalo pa rin. Well, expected na namin iyon dahil yun na ang kinalakhan naming senaryo. Mabuti na lang talaga at marami-rami ang naluto naming ulam. Pero ang ibang mga pumunta ay hindi lang pagkain ng pakay kundi ang magpapansin na rin kina Ivan at Logan. Kaya ayun, nasa labas ang dalawa at pinapalibutan ng mga kapitbahay namin chismoso, chismosa. Kahit na simpleng t-shirt at shorts lang
lang ang suot nila ay agaw pansin talaga sila. Doon pa lang ay masasabi ko nang hindi damit ang magdadala sa presensya nila kundi mismong mukha nila. Well, gwapo naman talaga silang dalawa. Maya-maya pa'y nakita ko si Ivan na tumayo at naglakad papasok ng bahay. Agad siyang tumingin sa akin habang bahagyang nakakunot ang noo. "Why aren't you eating when the food is so good?" Anya bago ko pinasadahan ng tingin. "All you do is stay here and refill the containers. Why don't you just serve everything so you won't have to worry about refilling?" Umiling ako sa kanya. "That would be a choice, Ivan. If we serve all the food we prepared, it would be gone in a minute." Sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung pamilyar ka sa culture na ito dahil sure naman akong walang nagbabalot sa party na pinupuntahan mo. Panimula ko bago bahagyang inilapit sa kanya ang bibig ko at nang makapagsalita ako sa mahinang boses. May mga bisita kasi nagdadala ng pagkain sa bahay nila. Kaya kapag inilagay namin ang lahat ng pagkain, dadalhin lang nila ito sa mga kabahayan nila. Paliwanag ko sa kanila. Why would I do such a thing? Huwag mo na intindihin. Ayoko na rin mag-explain. Sagot ko na lang sa kanya. Bumalik ka na doon at ituloy ang pagkain mo. Tumango lang siya at mabilis na umalis. Pero ilang sandali lang ay bumalik na siya at may dala na isang plato na puno ng pagkain. Agad siya naghila ng upuan at umupo sa tapat ko sabay lapag ng plato sa mesa. Let's eat together. Kung masyado kang busy, then hayaan mo ko subuan ka. Seryosong sabi niya kaya hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. Bumungad sa akin ng isang kutsara ng pagkain. Napatitig ako sa kanya at seryoso talaga siya na subuan ako. Hindi ko tuloy napigilan ang biglang pagkabog ng dibdib ko. Dahilan para umakyat ang dugo sa magkabilang pisngi ko. Ramdam ko rin ang mumunting mga kiliti sa akin tiyan. Nakagat ko ang ibabang labi ko para pigilan ang pagsilay ng ngiti sa labi ko bago ako marahang umanga. Bigger. Anya bago mas inilapit ang kutsara sa bibig ko. You need to stretch that small mouth of yours. Train it to take massive things. Makahulog ang sabi niya sabay kindat sa akin at hindi naman ako tanga para hindi maintindihan ang pinupunto niya. Kaya masama ko siyang tiningnan. Just kidding. Sige na, kumain ka na. Let me join you. Biglang sumulpot si Logan sabay upo sa tabi ni Ivan. Nakita ko kung paano umarko pababa ang labi ni Ivan bago siya masamang tumingin sa kaibigan. You really love to ruin someone's moment, don't you? Well, I can't just let you have your way with Kendra. Not on my watch, dude. Nakangising sagot ni Logan. No alone moments with her as long as I'm here. Kayong dalawa. Matigas kong sabi bago pa man sila magkasagutan. Pwede ba lumabas na lang kayo? Puntahan niyo na lang si Papa at makasali kayo sa inuman nila. Suggestion ko bago pa man ako ma-stress sa kanilang dalawa. I don't think that's a good suggestion, kids. Someone's not good with alcohol here. Makahulog ang sabi ni Logan bago pa simpleng tumingin kay Ivan. Are you referring to me? Naningkit ang mata ni Ivan bago ngumisi. Baka ikaw. Tugon niya. May I remind you, I have a cellar in my house. A cellar with low-content alcohol wines. Mapangasar na sabi ni Logan. What a flex. You. Napatayo na si Ivan. I'll prove you wrong. Whoever drops first will have to sleep on the floor. Anya bago ngumisi. And whoever's left standing will sleep on the bed with Kendra. Dagdag niya. Aangal pa sana ako pero biglang sumingit si Logan. Deal. Mabilis niyang sabi. You're doing me a favor, Ivan. Thank you. Let's see. Hindi na ako nakapagsalita nang mabilis silang lumabas ng bahay para puntahan si Papa sa labas na umiinom kasama ang mga barkada niya. Napabugan na lang ako ng hangin at napailing. Feeling ko tuloy para ako nag-aalaga ng dalawang bata. Nasa kwarto ako ngayon at naiiling na napatingin sa sahig kung saan nilapag ng mga barkada ni Papa sina Ivan at Logan na kapwa naghihingalo sa kalasingan. Nauna na nilang ipinasok si Papa sa kwarto nito dahil lasing na rin ito. Dasmayado ako napatingin sa dalawa. Ni hindi na nga maibuka ng mga ito ang mga mata nila. Mang Pedro, bakit nyo naman nilasing yung dalawa? Frustrated kong sambit. Abay, labas na kami dyan. Sila ang nagpumilit na uminom. Depensa niya. Sabi nila ay hindi pa sila nakakatikim ng lambanog kaya pinainom namin. Sila na nga ang umubos ng binili namin dahil binilhan nila kami ng beer para yun ang inumin. Napabuga na lang ako ng hangin at marahan tumango. Hindi nila ako nagsalita dahil hindi ko rin naman pwede ibunton sa kanila ang sisi dahil kasalanan naman ang dalawang mokong na ito kung bakit sila bulagta sa kalasingan ngayon. Nang makalabas sila Mang Pedro ay inayos ko ng pagkakahiga ng dalawa at kinumutan sila sabay tapat ng electric fan sa kanila. Pagkatapos ay humilata na rin ako sa kama ko dahil sobrang pagod ko na. Kakatapos lang kasi namin maglinis ni Mama ng mga kalat.
Hinugasan na rin namin ang mga dapat hugasan para kinabukasan ay wala na kaming iisipin pa. Ilang saglit lang inaramdaman ko na ang hila ng antok sa akin. Hindi ko alam kung ilang oras na ba lumipas matapos kong makatulog pero nagising ako dahil sa pag-uga ng kama ko. Pagbuka ko ng mga mata ay kamuntik pa ako mapasigaw sa gulat at takot nang sumalubong sa akin ang gumagapang na si Ivan. Mabuti na lang talaga at natakpan ko ang bibig ko. "I'm cold, Kendra." Pabulong niya sabi sa akin nang makalapit siya. "Share your warmth with me." Dagdag niya bago siya humiga sa tabi ko at agad akong niyakap. Hindi man lang niya tinanong kung okay lang ba sa akin na tumabi siya. Papaalisin ko na sana siya pero hindi ko na ituloy. Nang marinig ko ang mahihinang hilik niya. Napabugan na lang ako ng hangin at tiniyaan siyang tumabi sa akin. Masyado na rin akong pagod para itaboy siya. At isa pa gusto ko rin ang sensasyon na dala ng mainit na yakap niya. At hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at niyakap ko rin siya pabalik. Sabay pikit ng mga mata ko. "Good night, Ivan."